Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Panay ang ikot ni Monique sa harap ng salamin. 2 araw na mula na makabalik sila mula sa mahabang pagbabakasyon nila ni Clyde, Ira at Siam sa isla. Nagpumulit pa si Siam na sumama sa iba pang pupuntahan nila at kahit halata niyang hindi yung gustong paunlakan ni Clyde ay tila wala nagawa ang huli kundi pagbigyan ang pag-iimbita ni Siam sa sarili nito. In a way, Monique was glad. Siam's presence made the trip more interesting. Hindi lang pawang sakit ng ulo at kalooban ang nakuha niya sa pagsama niya sa biyaheng iyon. May mabubuting bagay rin na idulot sa kanya iyon. Isa na roon ang pagkakatuklas niya ng aking kakayahan niya na maakit ng isang katulad ni Siam. That knowledge and the attention the guy lavished on her boosted her confidence. Sa pamamagitan din ng pag-oobserba niya sa kilos, pananamit at pananalita ni Ira, inatutuhan niya ang ilan sa mga lihim nito kung bakit napakadali nitong makaakit ng mga kalalakihan. Maganda ito kung sa maganda, pero hindi lang iyon ang armas nito. Mas malaking bentahe ang projection nito. She kept all those things in mind, practiced those that she could, and she was amazed by the result. Hindi na niya ibinalik ang dating estilo ng pananamit niya. Kahit naman yata ang mga madre sa kumbento ay tatanggihan ang mga damit niya isinusuot dati kung idodonate niya mga iyon dahil sa pagiging sobrang manang ng mga dating ng mga iyon. Sa halip ay tinuloy na niya ang natutuhan niyang mas moderno at mas daring na bihis na kinopya niya kay Ira. Ng mga sandalingang iyon ay bagong outfit na suot niya, mahabang palda na may katernong sleeveless blouse, kaya panay ang sipat niya sa kanyang refleksyon. May usapan sila ni Ira na makikita sila sa bahay nito at kahit hindi sabihin ng pinsan niya, ay nahuhulaan niya nandoon din si Clyde kaya natagalan siya sa pagpili ng isusuot. It was as if she was suddenly thrown back to that time in her teens when she had this huge crush on Clyde. Ang kaibahan lang, mas matindi yata ang sakit na dulot sa kanya ng kaalamang napakalabo pa rin magustuhan siya nito sa paraang nais niya. He noticed her. He even kissed her a number of times during the duration of their trip. Pero ni minsan ay wala itong binanggit tungkol sa kung ano ibig sabihin ng mga halik na pinagsaluhan nila. Oh yes, he mentioned something about being interested in her but he didn't follow through with that. Kumbaga, pahapyaw lang ang pagsasabi nito. Dahil doon ay hindi siya ganoon kailusyonada para isipin na may gusto talaga ito sa kanya. Most likely, he was intrigued by her. Malamang din ay na-challenge ito na presensya ni Siam at nang ipinapamalas ng kaibigan nito na interes sa kanya. That was all. Nais niyang isipin na kahit paano naman ay napigilan niya mahulog ng gusto ang loob na Ira sa lalaki. Na posible siya nangyari kung hindi siya sumama at naging asungat sa mga ito. If only for that, she should consider her efforts worthwhile. Ang hindi nga na magandang side effect ng pagsama niya ay ang pagkakakompromiso ng kanyang puso. Isang ikot pang ginawa niya sa harap ng salamin bago siya bumaba ng bahay. Papunta na siya sa pinto na makarinig siya ng ugong ng sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Paglabas niya ay si Siam ang nabungaran niya pababa ng Ford Links nito. Napamaang siya rito. Surprised you, didn't I? Sabi nito sa kanya. Paano mo naman nalaman ang bahay ko? Tanong niya. You told me. I did not. Wala siya natatanda ang sinabi niya rito kung saan siya nakatira. Okay, I asked Ira. At bakit ka nandito ngayon? Paalis na ako. Kung nahuli ka ng dating, ay wala kang darat nandito. Ngumiti ito. I know where you're going. Papunta ka kina Ira, right? I know because she told me. If I didn't catch you here, no problem. I know I'd see you at her place anyway. Nang baka sakali lang ako naabutan pa kita. Oh, halika na. Sakay na. Mas gusto niya magdala ng sariling sasakyan pero hindi niya masabi iyon. Teka, paano pag-uwi ko kung I take you home of course? Putol ito sa sasabihin niya. Sandali lang ang biyahe papunta sa bahay ng pinsan niya, kaya halos 10 minuto lang nakalipas ay nandoon na sila.
Pagpasok nila sa sala ay naroon si Clyde. Umiinom ito ng soft drinks na nadatnan. I didn't know you're coming. I thought you're extremely busy. Sabi nito kay Siam. I dropped everything. Sinulyapan pa siya ni Siam pagkatapos nitong sabihin iyon. Hindi niya alam kung imihanasyon lang niya o talaga nagtagis ang mga bagang ni Clyde nang tignan na naman niya ito. Baka masakit lang ang ngipin niya. Mabilis na pagbibigay rason niya si inaakalang nakita niya. Have a seat everyone, sabi sa kanila ni Ira. What's the occasion? Tanong dito ni Siam. I never got around to asking you when you said you have people coming over. Nothing special. Kaunting get together lang. For old time's sake. Dati naman na kami magbabarkada nitong sina Clyde eh. Sagot ni Ira. I see. Tumangutang mo sa Siam. I'll have dinner ready in a few minutes. Excuse me. Pasintabi ni Ira. Saka ito lumabas mula ng kusina. I'll help. Pagbaboluntaryo niya. Did you like my surprise? Tanong ng pinsan niya na nasa kusina na sila. Tumuloy ito sa harap ng stove. Pinuksan ng takip ng kaserola na kasalang doon at hinalo ang laman niyon. You mean Siam? Yup. Tumawag siya kanina. Binanggit ko na magkikita-kita tayo. He asked where you live and I told him. Nagulat ka, I'm sure. Oo naman, pero he likes you, you know. Sabi nito. Nang hindi siya umimik, ay humarap ito sa kanya. So? Anito? Anong so? Sabi niya. Do you like him? No. Mabilis ang pagsagot ng puso niya. Mahirap sabihin. Ang totoo ay ayaw niyang ipaalam agad dito iyon. You should grab him, you know. I mean, he's a good catch. So is Clyde. Mukhang nasa mood magbigay ng opinyon ng puso niya. Si Johnson ba? Nakakausap mo pa? Pag-iiba niya sa paksa. Kagabi tumawag siya. We spoke briefly. Hindi pa rin niya alam kung kailan siya makakauwi. Miss na miss mo na siguro siya. Yeah. Pagkasabi niyon ay humarap ulit ito sa kaserola. Napailing-iling siya. Napakakaswal ang pagsagot ng pinsan niya. Hindi na niya kailangang maging psikolohista para matukoy na nawawala na ito ng interes sa nobyo nito. She shouldn't care so much. Wala naman siya magagawa kung ganoon na nga. Pero naawa siya kay Johnson. There was also the feeling she somehow let her friend down. Hindi niya nagawa ang pabor ay pinakausap nito sa kanya. Ba't mo nga ba naisipan mang imbita rito? Kapag kuha ni usisan niya. Sinabi ko ng rason, di ba? For old time's sake. I miss those times when we were all having so much fun. Nag-flashback sa isip niya ang panahong sinasabi nito. Clyde and Ira sure had fun. Siya, kahit paano'y ganoon na rin. Pero nangingibabaw sa alaala niya kung paano umasa siya sa makagusto sa kanya si Clyde at kung paano hindi nangyari iyon. Now, it seemed as if history was repeating itself. Not if I can help it, sa loob-loob niya. But could she help it? Ilang sandali pa lang lumipas ay masaya na sila nagkukwentuhan habang magkakasalo sa hapag. Pagkatapos niyon ay magkakatulong sila nagligpit ng mga pinagkainan nila at saka sila tumuloy sa sala. Nagkwentuhan lang sila roon. Walang ano-ano ay may umalingangan na tunog ng telepono. Hinugot ni Siam ang cellphone nito. Lumayo ito sa kanila para kausapin ang tumatawag. Oh jeez! Bulalas nito pagkatapos ito makipag-usap sa kabilang linya. I really hate to do this, but I have to go. Something came up and I have to attend to it. Sige, go. There's always a next time, sabi ni Ira. Pero teka, kasabay ko nagpunta dito si Monique. I promise to take her home and don't worry about it, Siam. Ako nang bahala, pakli ni Clyde. Tinitigan ito ni Siam para nagsusukatan ng tingin ng dalawang lalaki. Okay, pilit na ang pagsasabi niyo ni Siam. Salamat sa paghahatid. Hindi ka na dapat nag-abala. Sige, bababa na ako, sabi ni Monique kay Clyde nang hinto nito ang sasakyan sa tapat ng bahay nila. Masyado ka naman nagmamadali. Kararating pa lang natin. Parang gusto mo na akong palayasin, sabi nito. Napahiya siya. Napakawalang modo yata niya. Sorry, ninitian niya ito ng matamis para pambawi sa ginawa niya. You're forgiven, but only if you would invite me in. Sure, kandautal na sabi niya. Nahihiba na nga yata siya. Dati atat na atat siya magkasarinilan sila nito. Pero ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon ay parang ayaw niya samantalahin iyon. Bumaba sila ng sasakyan nito. Pinatuloy niya ito sa loob ng bahay. Inalok niya ito ng kape o ng kahit anong maiinom pero tumanggi ito. Suddenly,
It seemed the house became too small, too silent. Pakiramdam niya ay umiisod ang mga dingding, palapit ng palapit sa bawat isa para pipiin siya. Sa pakiwari niya, sa sobrang katahimikan, ay maririnig ni Clyde pati ang pagpintig ng puso niya. Sobrang bilis pa naman niyon, animoy tumatakbo siya sa marathon. Clyde tapped the space next to him on the sofa, a silent invitation for her to sit there. Doon nga siya umupo. Kumusta na? Anito, natawa siya. Para naman ang tagal natin hindi nagkita. Nagkita nga tayo, pero hindi naman tayo nakakapag-usap ng tungkol sa atin lang. Sabi nitong titig na titig sa kanya. Hindi tuloy siya mapakali. Para nagiinit ang magkabilang pisngi niya. Kasunod ang kanyang buong katawan. Ano naman ang dapat pag-usapan tungkol sa atin? You've changed, sabi nito. Changed? Not physically, but in other aspects as well. Natatandaan ko pa noong mga estudyante pa tayo. Mukha kang manang. Pagtutuloy niya sa sinasabi nito, inunahan na niya ito. Para kasing mas hindi nakakainsulto ko sa kanya manggagaling iyon. I was about to say innocent. Nakingiting sabi nito. Ngayon, mukha na akong hustler, ganon. Pinandilatan pa niya ito. Far from it, you still look innocent, but with a touch of sexiness. Napalunok siya. Sa pagkakataong iyon, ay wala ni anino ng ngiti sa mga labi nito. Para napakaseryoso pa nga nito. Thanks, I think. Hindi ko sumagot. Sa halip, ay unti-unti ito lumapit sa kanya. I want to kiss you. I hope you don't mind. Mind? Why would I mind? At bakit nagpapaalam ka pa? Obligado pa akong tumanggi. Mabilis din pinalis niya ang ideyang iyon sa kanyang isip. Hindi naman pala naghihintay pa ng permiso si Clyde dahil kagit ng dumampi ang mga labi nito sa mga labi niya. She knew better than to fight against the feeling that rushed through her. Kahit kasi kalaban niya iyon, ay halos shock na niya na hindi siya magtatagumpay. It was not worth the effort. Mas maganda yata namnamin na lang niya iyon. And what a feeling it was. Para siyang sumakay sa roller coaster. Halos maubos sa hininga niya sa matinding kaba. Pero hindi naman matatawaran ang sayang dulot sa kanya niyon. Buhay na buhay ang daloy ng dugo sa kanya mga ugat. Gising na gising ang lahat ng pandaman niya. Halatang bantulot ito nang pakawalan siya. Bakit ka tumigil? Ngaling-ngaling sabihin niya. Napahiya tuloy siya sa sarili. I probably have no right to ask you, but I wanna know if Siam would be a problem if Oh hell, I want to get to know you a whole lot better, Monique. Magiging sagabal ba si Siam? Wala kaming relasyon ni Siam kung iyon ang tinutukoy mo. Pag-amin na niya. Pero nanliligaw siya. Hindi naman dibdiban, I think. Good. Maluwag na ulit ang pagkakangiti nito. Ng mga sumunod na araw ay napansin ni Monique na napakalaki ng pagbabago sa trato sa kanya ni Clyde. He acted as if he was seriously courting her. Binibigyan siya nito ng mga bulaklak, tsokolate, at kung ano-anong mga regalo. Parati siyang tinatawagan nito, tinetext at tinadalaw sa bahay. Madalas din sila namamasyal kumakain sa labas. Ang saya-saya niya. It was as if her cherished dream had turned into reality. Hindi niya mapaniwalaan ang mga pangyayari, pero nasa harapan niya ang mga pruweba. Nang gabing iyon, ay kasalo na naman niya ito sa isang masarap na hapunan. Sa bahay nito sila kumakain. Ito ang nagligpit na maghanda ng hapunan iyon. Alam niya mahilig ito magluto, pero ayaw na rin dito dahil sa pagiging sobrang abala, ay bihira nito mapagbigyan ng hilig na iyon. He was good at it too. Patunay iyon ang masarap na pagkain pinagsaluhan nila. The ambience was romantic and she couldn't help but feel as if everything was all a dream. Pagkatapos nilang kumain, ay niyaya siya nito sa hardin. Malawak ang bakuran ng bahay nito at sa isang bahagi niyon ay may gazebo. Doon sila tumuloy. Malamig ang simoy ng hangin at payapang paligid. Buwan na lang ang kulang at pwede na maging setting sa pelikulang kinaroroonan nila. Perfect na nga sanang lahat pero biglang nagaling ang cellphone nito. Napaanas ito at saka nito dinukot mula sa bulsa nito ang telepono. Napasimangot siya nang marinig ang pangalang binanggit nito. Ira. Mukhang patuloy pa rin ang komunikasyon ng mga ito. Hindi na siya nagulat doon, pero hindi rin niya mapigilan ang mainis. Saglit na saglit lang pag-uusap ng mga ito. Sorry about that, ani Clyde sa kanya. That night was the stuff that dreams were made of. Nagabi rin iyon, kahit wala sila naging formal na unawaan, ay para na rin nagkakaintindihan sila na magkasintahan na nga sila. Hindi niya mapaniwalaan iyon. Nilinaw sa kanya ni Clyde na hindi ito interesado kay Ira
At iyon ay hindi lang dahil sa may nobyo ng pinsan niya. When they kissed, she felt as if all the stars in the sky twinkled so much brighter. Iyon na nga yata ang isa sa pinakamaliligayang araw sa buhay niya. Pero kahit napakasaya niya, ay hindi niya mapigilan ang mangamba. No one can be this happy. Na sa loob niya, natatakot siya na maging sobrang saya dahil bakang kapalit niyon ay matinding kalungkutan. Mga ka-felicidad, Totoo bang kasabihan na kapag sobrang saya ng isang tao, may darating na kalungkutan? Kaya naman, abangan!